ang bayan ng Rubicuta. Wala rin pala itong pinagkaiba sa tunay na syudad. Pakiramdam dito ay tunay at parang hindi sa loob ng laro. Sa palagay mo kaya si Finks at Feta na nandito rin? Hindi ko alam. Kikilos tayo ng sarili natin. Una, kumuha tayo ng mga impormasyon. Ano, talunin natin ang laro na 100%? Oo. Ikaw ay inatake kanina nang hindi nyo kilala at ginamitan ka ng spell nung papunta kayo dito, hindi ba? Ibig mo sabihin, pinagmamasdan mo rin kami? Oo. Ang mission ko ay mag-obserba at mag-recruit ng tao. Kung sasama kayo sa akin, sasabihin ko kung anong klaseng spell ang ginamit sa'yo nung nakaharap nyo. Pati na rin kung anong spell card yun. Pwede kayo magdesisyon kung sasali kayo o hindi, matapos nyo kaming pakinggan mamaya. Ito na ba ang lahat? Kumusta naman yung dalawa? Sabi nila ayaw nila. Ayaw man lang nila akong pakinggan. Ganun ba? O paano? Umpisahan na natin. Kani-kanina lang may isang player na pinaslang doon. Lumating yun dito na halos kasabay ninyo. Nakita siya ng dalawang ito. Ang katawan nun ay pinasabog. Yung pinaslang kanina, maskulado na lalaki. Itim ang buhok niya. Siya din ang unang pumasa sa pagsubok. Ang bomber ang may gawa nun. Sigurado yun. Bomber? Una sa lahat, gusto ko muna mapanatag ka sa pinaka-problema na bumabagabag sa'yo. Ang pangyayari kanina ay hindi pinaslang na spell. Ang spell kasi sa laro na to ay wala makamandag na epekto kung gagamitin to sa kapwa mo naglalaro dito. Ibig sabihin nito, hindi mo talaga ikamamatay ang spell attack kung sakaling ikaw man ay tamaan sa larong ito. Eh di ibig sabihin hindi lang si Kiluwang nagamitan ng spell na to. Merong 40 klaseng spells dito. Mga atake, depensa, makilos at marami pang iba, pero ang klase na ginamit sa'yo ay may ilalagay sa ilalim ng pagsa-surveillance. Ang maaaring ginamit ay trace or addition na spell. Traitor! Attack Kilua! Kung sino man naman lalaro na ginamitan o tinamaan ng ganitong klase ng spell sa loob ng larong ito, malalaman ng kalaban ang lahat ng impormasyon. Lalantad ang lokasyon mo pati na rin ang mga card na hawak mo. Hindi ka na makapagtago pa sa kanya. Ang isa pang malaking disadvantage ito sa kalagayan mo ngayon ay magiging malaking pabigato para sa'yo dito sa laro. Dahil ikaw nga ay nagamitan ng ganitong spell. May ibang mga players na nagbabantay agad sa start area upang maatake nila ang mga bago ng ganitong klase ng spell. Nang sa ganon, kung sakali makakuha ka ng rare card, agad nila malalaman ito at mapupuntahan ka nila para kunin sa'yo ng sapilitan ang pinaghirapan mo. Ang pinakamasaklap nito, baka ito pang ikatapos mo. Katulad ba nung nangyari sa isa kanina? Sasabihin ko sa inyo na hindi ako ganun kadaling tapusin. Hindi. Iba naman ang rason ng pagkapaslang sa isa kanina. Mga manlalaro na dinadala ang player hunting sa mas labis pa na kadahilanan. Ang mga taong ito ay pumapas lang para lang mabawasan ang kanilang mga makakalaban. Ano? Gusto na ba? Maingat sila sa pagpili ng kanilang mga biktima. Umaatake sila na walang makakapansin sa ikikilos nila. May 4 na tao kaming pinaghihinalaan dito dahil sa estilo ng pagpaslang sa mga manlalaro na walang kamalay-malay sa magiging katapusan nila. Yung kumitil sa kanya kanina ay isang gumagamit ng nen. May kapangyarihan ng manlalarong ito ng control at release. Sa itsura ng katawan ng pinaslang kanina, sigurado kami, yun ay kagagawa ng tinatawag naming bomber. Meron 3 paraan para makakuha ka ng card dito sa loob ng laro na ito. Alam niyo ba kung paano? Kunin mo na mag-isa! Oo, isang paraan na yan. Makipagpalitan ka sa kapwa mo naglalaro. Pangalawa na yan. Ang pangatlo, kukunin mo ito sa mga kalaban mo sa laro, hindi ba? Oo, tama ka. Sa sinabi nyo, meron tumigil sa pakikipagpalitan at paghahanap. Mas pinili nilang gamitin ang pangatlong paraan na kuhain ng mga card sa iba. Pero yun nga lang, sa bayolente at sapilitan na paraan. Sila'y nananakit, at namimilit na ipalabas ang binder ng player. At sa mga ayaw pumayag, sila'y tinatapos sa mga taong ito. Kung mamamatay ang player, ang singsing ay mawawala, at ang card data ay mabubura. Sa ganitong pangyayari naman, hindi mo makukuha ang card, pero ang bilang ng mga card ay dadami. Ha? Anong ibig sabihin nun? Kung hindi mo makukuha ang card, ito'y mawawala rin. Dadami kasi ang bilang ng mga card. Ipagpalagay na natin kung ang isang item ay umabot na sa maximum limit ang bilang nito. Kung tatapusin mo, ang nakakuha nun ay agaran na mawawala ang card na yun at malilibre ang slot para sa mga card. Ganun lang kasimple. Hindi mo makukuha ang card kapag kinitil mo ang player.
Sa umpisa pa lang, ito na agad ang patakaran para mapigilan ang pagpaslang ng bawat manlalaro. Pero, meron ng 10 taon ang lumipas nang lumabas ang laro. Sumasama na ang sitwasyon. Ang akala na iba, pag pumaslang sila ng manlalaro, magkakaroon sila ng malaking pagkakataon para makuha ang magagandang card na hinahangad ng karamihan sa larong ito. Iniisip nila sa ganitong sistema matatapos ang laro. Alam ko na gusto nating lahat na tapusin ang laro na ito. Kailangan mag-ipon ng mga kasama para matalo natin ang laro. Tulungan niyo kami. At papaano? Sa 3 pamamaraan, sabihin mo kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Sa pangatlo. Ganun ba? Kukunin mo sa dahas ang lahat? Mali ka! Hindi kailangang gumamit ng das para lang makuha yon. Spell. Kukunin mo sa spell? Tama. Teka, galing ka na ba dito? Bago lang ako dito. Pero natural lang na isipin mo ang pamamaraan na yun. Tama ang sinabi niya. Kukunin natin ang mga card gamit ang spell sa laro. Sa 4 na pong klase ng spell na ginagamit, may magagamit na pang-atake at pang-depensa. Atake para makuha ang card at depensa para protektahan ito.